May alam akong kwentong katatakutan na nangyari sa isang kakilala ko. Teacher siya sa isang public school sa probinsya. Hindi ko na lang sasabihin kung saan dahil baka makilala siya. Sa isang liblib na barangay nakatira itong si teacher kasama ang asawa niya. Doon din siya nagtuturo kaya halos lahat ng residente ay kilala siya. Nagsimula raw ang lahat sa kakaibang ugali na napansin ng asawa ni teacher. Madalas daw niyang mahuli na may inaayos na mga bagay si teacher sa sahig, na para bang may nagtutulak sa kanya na gawin ito. Minsan ay mga bato, minsan mga sanga ng kahoy, at minsan naman ay mga bote ng soft drinks. Kapag tinatanong daw ng asawa kung ano ang ginagawa niya, ay nagagalit pa raw si teacher. Kalaunan ay napansin ng asawa na parang may pattern ang mga inaayos ni teacher. Kapag titingnan daw sa malayo ay may mga hugis na makikita. Minsan ay bituin, minsan ay trianggulo, at minsan naman ay parang mga letra na hindi maintindihan. Nung sabihin sa akin ito ni teacher ay naisip ko agad na baka may mental disorder siya, pero hindi doon natapos ang kwento. Nung malaman daw ng mga kapitbahay ang ginagawa ni teacher, ay may mga nagsabi na may karanasan din sila sa ganoong bagay. May mga nakikita raw sila na nag-aayos ng mga bato sa kalsada, pero hindi nila pinapansin dahil baka raw may ginagawa lang na laro ang mga ito. May mga nakapagsabi rin na may nakikita silang mga numero sa kalsada pero hindi nila maintindihan. May isang kapitbahay na nagkwento na may nakikita siyang mga bato na nakaayos sa hugis ng isang bituin. Pero pagdaraan daw niya uli ay wala na ang mga bato. May isa pang kapitbahay na nagsabi na may nakikita siyang mga numero sa kalsada pero hindi niya maintindihan dahil nakasulat ito sa mga simbolo na hindi niya alam. Doon na kinutuban ng asawa ni teacher na may hindi magandang nangyayari sa barangay nila. May nagsabi raw na baka may mangkukulam na nag-e-experiment ng itim na mahika sa kanila. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at parang may kung anong bigat sa hangin, nagdala ng albularyo ang asawa ni teacher. Kilalang albularyo raw ito sa lugar nila at marami na ang napagaling sa mga karamdaman na dulot ng kulam. Nung makapasok sa bahay ay agad na nagdasal ang albularyo. Sabi raw nito ay may nakikita siyang mga numero at simbolo na nakasulat sa sahig. Nagulat ang asawa ni teacher dahil wala naman siyang nakikita. Pero si teacher ay nakikita rin daw ang mga iyon. Nagdasal pa uli ang albularyo at biglang may malamig na hangin ang pumasok sa bahay. Narinig daw nila ang boses ng isang babae na nagmumula sa lahat ng sulok ng bahay. Sabi ng boses ay may isang mangkukulam na gumagamit sa pamilya ni teacher para sa mga itim na mahika nito. May mga demonyo raw na nakatali sa mga numero at simbolo na nakasulat sa sahig ng bahay. Kaya nakikita ito ni teacher ay dahil may koneksyon siya sa mga demonyo. Kailangan daw na sirain ang mga simbolo para maputol ang koneksyon ng mga demonyo kay teacher. Pero dahil sa bahay mismo ay nakasulat ang mga simbolo, ay kailangan din na sirain ang buong bahay. Nung matapos ang dasal ng albularyo ay nawala rin ang malamig na hangin. Sabi raw ng albularyo ay ang guardian angel ni teacher ang kumausap sa kanila, nagbibigay ng lakas at gabay para makalaban sa mga demonyo. Nung gabing iyon ay hindi na nakatulog si teacher sa pag-iisip kung sino ang mangkukulam na gumagamit sa kanila. Naalala raw niya na may journal ang lolo niya na siyang nagpapatayo ng bahay nila, na tila isang susi para maintindihan ang mga nangyayari at ang sumpang bumabalot sa kanila. Nakita niya sa journal na may mga detalye pala ang lolo niya na hindi niya alam. Ang bahay raw pala nila ay nakatayo sa lugar kung saan may nakabaon na mahalagang gamit ang isang kilalang mangkukulam. Ang lolo raw niya ay may alam din sa itim na mahika, kaya bago ipatayo ang bahay nila ay nagsulat ito ng mga numero at simbolo sa buong bahay para proteksyon sa mangkukulam. Pero dahil may koneksyon nga sa demonyo ang mga numero at simbolo na iyon,
ay nagamit din ito ng mangkukulam. Hindi na nagdalawang isip si teacher na ipag-iba ang bahay nila, kesa naman daw na magamit sila ng mangkukulam. Ang ginawa niya ay siya mismo ang nagwasak ng bahay nila, kahit na bawat hampas ng martilyo ay parang may bumabalik na alaala at takot sa kanya. Isa-isang tinanggal ni teacher ang mga tabla ng bahay nila. Sa bawat tabla ay may nakasulat ngang mga simbolo na hindi maintindihan. Sa bawat pako na tinatanggal niya ay may naririnig siyang mga bulong. Sa bawat kahoy na binabaklas niya ay may nakikita siyang mga hugis na nakasulat sa mga iyon. Hanggang sa huling haligi na natitira ay may mga boses na nagsisigawan sa tenga niya. May mga mukha na lumilitaw sa mga kahoy at mga kamay na sumusulpot sa sahig, pero hindi nagpatinag si teacher. Sinunog niya ang lahat ng bahagi ng bahay nila, kasama ang mga simbolo at mga multo na nakatali sa mga iyon. Nung matapos niyang sunugin ang bahay ay nagtayo sila ng asawa niya ng isang maliit na kubo. Nung magretiro siya sa pagtuturo, ay lumipat sila ng asawa niya sa bayan. Doon ay nagtayo sila ng isang maliit na bahay na may bakuran. Nagtanim si teacher ng mga halaman sa bakuran nila. Bawat isa'y parang pangako ng bagong simula na sa wakas ay wala nang anino ng nakaraan ang hahabol sa kanila. Sa tuwing naaalala raw niya ang nakaraan ay naaalala rin niya ang mga bulong at boses na narinig niya. Pero sa kabila ng lahat ay nagkaroon siya ng kapayapaan at tinanggap ang bagong buhay na meron siya. Ako nga po pala si Arnel, 12 years old. Mayroon po kaming alamat dito sa amin na sa tingin ko ay hindi pa naririnig ng karamihan. Ang sabi kasi ng mga nakatatanda ay hindi na raw ito kinukwento sa mga bata dahil baka raw matulad ang mga ito sa ginawa namin ng kaibigan ko. Noong una kong marinig ang alamat na ito ay sobrang na-excite ako. Siguro kasi mahilig talaga ako sa mga kwento ng nakaraan, lalo na yung mga misteryo na hindi pa nalulutas. Ang alamat ay tungkol sa isang malaking baha na nangyari raw noong 1930s. Ang sabi ng mga nakatatanda, may isang napakalakas na bagyo na rumagasa sa bayan namin. May isang baryo na natabunan ng baha at putik. Lahat ng bahay doon ay natangay ng rumaragasang tubig. Maraming tao ang nalunod at namatay. Ang sabi ng mga nakatatanda, hanggang ngayon daw ay hindi pa matahimik ang mga kaluluwa ng mga taong nalunod at namatay sa trahedyang iyon. Dahil sa alamat na iyon ay naging interesado ako sa kung ano ba talaga ang nangyari noon. Naghanap ako ng mga lumang dokumento sa bahay namin na may kinalaman doon. May nakita akong lumang larawan ng baryo na tinangay ng baha. Baryo Kasilawan ang pangalan noon. Nasa gilid ito ng isang ilog na dumadaloy sa bayan namin. Isang araw habang pauwi ako galing sa school ay may nakasalubong akong matanda. Tinanong niya ako kung ako raw ba yung batang nagtatanong tungkol sa Baryo Kasilawan. Oo naman ang sagot ko. Ang sabi niya sa akin ay huwag na raw akong mag-usisa tungkol sa lugar na yon. Dahil wala naman daw akong mapapala kundi takot. Tumango lang ako at naglakad palayo, pero sa isip ko ay hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong kwento. Alam ko na mali ang ginawa ko pero bata pa ako noon. Kaya siguro hindi ko naintindihan na may dahilan kung bakit hindi na kinukwento ang alamat na iyon. Ang ginawa ko ay niyaya ko yung kaibigan kong si Kiko. Sabi ko sa kanya, puntahan namin yung lugar kung saan dating nakatayo yung Baryo Kasilawan. May nakuha akong mapa noon. Doon ko nalaman na yung ilog na dumadaloy sa bayan namin ay dating mas malawak. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong lumiit. Pero yung lugar kung saan tinangay ng baha yung Baryo Kasilawan ay malalim pa rin hanggang ngayon. Bago kami umalis ni Kiko ay pinuntahan ko muna yung matanda na nagbabala sa akin. Sinabi ko sa kanya na pupuntahan namin yung Baryo Kasilawan. Binigyan niya ako ng isang anting-anting. Sabi niya,
itapat ko raw sa mga kaluluwa yung anting-anting at tatakbo raw ang mga ito. Naglakad kami ni Kiko. May dala kaming flashlight at yung lumang larawan ng Baryo Kasilawan. Sa isip ko kasi baka sakaling may makita kami na kapareho ng nasa larawan. Pagdating namin sa ilog, sobrang tahimik. Parang walang ibang tao sa paligid. Yung tubig, parang salamin na sobrang linaw pero malamig sa pakiramdam. Tapos yung hangin, parang may dalang kilabot na hindi mo maintindihan. Sa gitna noon ay may nakita kami na isang malaking kahoy na nakatirik sa gitna ng ilog. Lumapit kami at doon namin napansin na yung kahoy ay isang poste ng bahay. Tumingin kami sa paligid at doon namin napansin yung mga gamit na nakalubog sa ilalim ng tubig. May mga upuan, mesa at iba pang gamit sa bahay. Nakita rin namin yung kampana ng simbahan ng Baryo Kasilawan. Nakaramdam kami ng malamig na hangin na dumaan sa katawan namin. Nagkatinginan kami ni Kiko at doon ko napansin na nanginginig na siya sa takot. Sabi ko sa kanya, alis na kami. Pero bago pa kami makaalis ay narinig namin yung tunog ng kampana. Galing yon sa ilalim ng tubig. Tumakbo kami ni Kiko. Pero hindi pa man kami nakakalayo ay nakita namin na may mga ilaw na nagmumula sa ilalim ng tubig. Marami yon. Parang mga alitap-tap na naglalabasan. Napatigil kami sa pagtakbo. Nakita namin na isa-isang nagsilabasan yung mga kaluluwa. Parang mga anino na may sariling buhay. Yung iba parang tulala lang na naglalakad, pero yung iba nakatingin sa amin na parang may gustong sabihin. Nakakakilabot talaga, lalo na pag nararamdaman mo na para bang may gustong humila sa'yo papunta sa kanila. Nakita namin na may isang lalaki na naglalakad kasama ang asawa niya. May mga batang naglalaro sa gilid ng ilog. May mga babae na naghuhugas ng damit. Lahat sila ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi ko alam kung bakit pero parang nawala yung takot ko. Lumapit pa kami ni Kiko. Doon namin nakita na yung mga kaluluwa ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yon. Pero sa isip ko ay baka gusto nilang ipakita sa amin yung mga alaala nila noong nabubuhay pa sila. Nakita ko na si Kiko ay lumalapit pa sa gilid ng ilog. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Nakita ko na nakatingin siya sa isang grupo ng mga kaluluwa na naglalakad papalapit sa amin. Yung mga kaluluwa ay nakatingin din sa amin. Sabi ko, alis na kami. Pero hindi na naman sumagot si Kiko. Lumapit pa ako sa kanya pero bago pa ako makalapit ay nahulog na siya sa tubig. Sumigaw ako at tumalon din sa tubig. Nakita ko si Kiko na nagpupumiglas. Pilit siyang nilulubog sa ilalim ng tubig ng mga kaluluwa. Hinila ko siya pero hindi ko siya mahila. Kaya ang ginawa ko ay sinuntok ko yung mga kaluluwa. Pero wala rin nangyari. Naalala ko yung anting-anting na binigay sa akin ng matanda. Sabi kasi niya, proteksyon daw yon laban sa mga kaluluwa. Kinuha ko yon sa bulsa ko at itinutok sa mga kaluluwa, umaasa na totoo nga ang sinabi ng matanda. Doon ko lang napansin na yung mga kaluluwa ay naglalakad sa ibabaw ng putik at hindi sa ibabaw ng tubig. Tumakbo yung mga kaluluwa. Nakahinga ako ng maluwag at nahila ko na palabas si Kiko. Tumakbo kami at hindi na lumingon pa. Pagdating namin sa bahay ay pareho kaming nilagnat. Dahil sa nangyari, natutunan ko na hindi lahat ng kwento ay dapat pakialaman. Kaya napagdesisyonan ko na ikwento ito sa lahat ng makakausap ko para naman hindi na maulit ang nangyari sa amin ni Kiko. Sabi nga nila, may mga bagay na mas mabuting iwan na lang sa nakaraan. Ako po si Tita Lani, dating mamamahayag pero ngayon ay semi-retired na. Bumalik ako sa probinsya namin para sa isang proyekto. May nag-alok kasi sa akin na magsulat ng libro tungkol sa mga alamat.
Isa sa mga naisip kong isama ay yung tungkol sa White Lady. Pero hindi yung White Lady na alam ng karamihan, kundi yung White Lady na nakaraang taon lang ay nagparamdam sa amin dito sa baryo. Pagdating ko rito ay may narinig ako na iyak ng babae. Sabi ng mga tao ilang araw na raw na ganun. Mga alas 11 ng gabi ay maririnig yung iyak na yon. Hindi raw nila alam kung saan ang gagaling. Basta maririnig mo na lang kahit nasa loob ka ng bahay. Nakakatakot daw yung iyak dahil parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Hindi mo matukoy kung saan nanggagaling. May mga nagsabi na baka raw may nawawalang babae at naghahanap ng tulong. May nagsabi naman na baka may babaeng pinatay at naghahanap ng hustisya. Pero ang pinakakinatatakutan ng lahat ay baka multo ang nag-iiyak na yon. Naalala ko tuloy yung alamat ng White Lady na pinapaniwalaan sa ibang lugar na kapag daw may nag-iiyak na babae sa gabi ay isa yung multo na naghahanap ng katarungan. Kaya lang sa pagkakaalam ko ay wala namang ganoong White Lady sa lugar namin. Hanggang sa may nagkwento sa akin na ang White Lady na nagmumulto sa lugar namin ay ang lola ko mismo na nawala sa araw ng kasal niya. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding emosyon sa akin, lalo na't hindi ko na siya naabutan. Kaya lang ay hindi na siya nakita pa ng mga kamag-anak namin. Ang sabi ay tumakas daw ito kasama yung ibang lalaki. Pero hindi naman daw yun gagawin ni Lola dahil mahal na mahal niya yung mapapangasawa niya. Sa katunayan ay buntis na siya nung araw ng kasal nila. May mga nagsabi na baka raw dinukot siya ng mga aswang dahil gusto nilang kainin yung dinadala niya. May nagsabi naman na baka mga tikbalang ang kumuha sa kanya. Pero ang pinakapaniniwalaan ng lahat ay pinatay si Lola ng mga taong naiinggit sa kanya. Dahil napakaganda niya at napakabait, maraming may galit sa kanya. Maraming taon na ang lumipas at hindi na nalaman pa ng pamilya namin kung ano ang nangyari kay Lola. Hanggang sa unti-unti na siyang nakalimutan. Pero ngayon ay heto at bumalik ang alaala niya. Ang sabi ng mga tao ay baka raw si Lola yung nag-iiyak na babae. Kaya lang ay hindi naman siya nagmumulto noon. Bakit ngayon pa? May mga nagsabi na baka raw may nangyari sa lugar kung saan siya pinatay at nagalit si Lola. Kaya siya nagmumulto. Naisip ko na baka magalit pa si Lola kung malalaman niya na nawala na yung alaalang iniwan niya sa amin. Kaya naman naghanap ako ng mga lumang larawan at dokumento na may kinalaman sa kanya. Mabuti na lang at may nakita pa ako na lumang larawan ni Lola na nakasuot ng damit pangkasal. Sabi ng nakakita sa larawan na yon, kamukha raw ni Lola yung White Lady na nagmumulto sa ibang lugar. Kaya lang ay hindi raw ito nag-iiyak, nagpapakita lang sa mga dumadaan sa madilim na kalsada. Nagpatawag kami ng espiritista para makausap si Lola at mapatahimik siya. Sabi ng espiritista ay may gustong iparating si Lola. Kaya siya nag-iiyak. Kailangan daw namin siyang pakinggan para mapatahimik siya. Pero sabi ng mga kamag-anak namin ay hindi na lang namin pakinggan si Lola. Baka raw kasi ay may mangyari pa sa amin. Sabi ko naman ay hindi naman kami dapat matakot sa kanya dahil kamag-anak namin siya. Nagalit pa nga ako dahil parang wala silang pakialam sa nangyari kay Lola. Kaya siguro nagmumulto siya ay dahil sa mga ganitong pag-uugali. Kaya naman sa tulong ng espiritista ay kinausap namin si Lola. Nakiusap kami na itigil na niya ang pag-iiyak dahil natatakot ang mga tao. Pero sabi ni Lola ay hindi raw siya titigil. Hanggang sa may maglakas ng loob na makinig sa kwento niya, hindi raw siya matahimik. Dahil hindi niya alam kung sino sa mga kamag-anak niya ang magtutuwid ng pagkakamali na ginawa sa kanya. Dahil sa puntong yon ay nagalit na yung mga kamag-anak namin at sinabihan si Lola na tumigil na dahil pinagtatawanan na kami sa buong baryo. Pero hindi pa rin tumigil si Lola. Halos gabi-gabi ay maririnig yung iyak niya. Hanggang sa may mga nagsabi na nagpakita na raw si Lola sa kanila. Nakasuot daw ito ng duguang damit pangkasal.
pero hindi na raw ito nag-iiyak. Sa halip ay sinisigawan sila nito na, "Pakinggan niyo ako." May mga nagsabi pa na pinuntahan sila ni Lola sa bahay nila at doon nagpakita. Natakot ako dahil baka puntahan din ako ni Lola. Pero sa isip ko ay hindi naman niya gagawin yon dahil kamag-anak niya ako. Kaya lang, ay ako pa pala yung mismong pupuntahan ni Lola. Pauwi ako noon galing sa bayan. Madilim yung kalsada at ako lang yung sasakyan na dumadaan. Bigla na lang may sumulpot na babae sa harapan ko. Natulala ako at hindi ko na nagawang magpreno. Nung mauntog ako sa manibela, biglang naglaho ang babae sa harapan ko. Ngunit sa paglingon ko, nakita ko siyang nakaupo sa passenger seat, ang kanyang mga matay puno ng luha at kalungkutan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng malamig na kilabot sa aking buong katawan at naramdaman ko ang bigat ng kanyang hinanakit at pighati. Sabi niya, "Pakinggan mo ako." Napapikit ako at nagdasal. Sabi ko ay makikinig ako sa kwento niya. Isusulat ko ang lahat at ipapabasa sa lahat ng tao na makakakilala sa kanya. Sabi ko ay bibigyan namin ng hustisya ang pagkamatay niya. Basta tumigil na siya sa pag-iiyak. Pagmulat ko ay wala na si Lola. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Pero pagdating ko sa bahay ay nagsuka ako ng nagsuka. Kinabukasan ay nagpunta ako sa lugar kung saan naganap yung insidente. Anibersaryo ng pagkawala ni Lola nung araw na yon. Sabi ng mga nakakaalala pa ay doon daw sa may malaking puno ng akasya. Nakita ng huling naglalakad si Lola. Nag-alay ako ng kwintas na gawa sa sampagita. Paborito raw kasi ni Lola yon. Nakiusap ako na sana ay matahimik na siya. Napansin ko na parang napakatahimik ng paligid. Parang ako lang ang tao sa mundo. Naramdaman ko na tinanggap ni Lola yung alay ko. Umalis ako na may pag-asa na sana ay natapos na ang lahat. Nagsulat ako ng maikling kwento tungkol kay Lola at sa mga pangyayari na naglalayong ibigay ang katarungan sa kanyang pagkamatay. Pinabasa ko ito sa mga kakilala ko at sa mga hindi kakilala upang maibahagi ang kanyang kwento at maipaalam sa lahat ang madilim na nakaraan ng aming baryo. Ang kwento ay naging usap-usapan at unti-unting nagkaroon ng pag-unawa ang mga tao tungkol sa mga nangyari. Akala ko ay tapos na ang lahat, ngunit sa aking pag-alis papuntang Maynila, muli kong narinig ang iyak ni Lola. Ang kanyang tinig ay tila isang paalala na ang kanyang kwento ay hindi pa lubusang natatapos. Nanginig ako sa takot at naisip ko na marahil ay may bahagi ng kanyang kwento na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sana ay may makinig sa kanya at makinig sa kanyang kwento upang sa wakas ay magkaroon siya ng kapayapaan. Psychologist po ako. May isang beses na na-assign ako sa isang liblib na barangay sa Mindanao. Ang goal ko ay makausap yung mga bata sa barangay na yon at malaman kung ano yung mga problema nila sa buhay. Medyo kakaiba yung dahilan kung bakit ako napunta doon, pero malalaman nyo rin mamaya. Nung makarating ako sa barangay, napansin ko na parang tahimik at masaya naman yung mga tao. Walang indikasyon na may problema sa mga bata. Nakilala ko yung mga bata sa barangay. Nagkaroon kami ng mga session. May mga nag-open up tungkol sa mga problema nila sa pamilya, sa pag-aaral, sa mga kaibigan nila. Pero may isang batang lalaki na nagkwento ng kakaiba. May kaibigan daw siya na may pakpak. Pero hindi siya natutuwa kasi yung kaibigan daw niya ay may mahaba at matulis na dila. Tapos yung dila daw na yon ay pilit siyang hinihila palabas ng bintana. Natatakot daw siya kaya tumatakbo siya sa kwarto ng mga magulang niya. Pero nung pinapakita niya yung kaibigan niya sa mga magulang niya ay wala naman daw itong nakikita. Nanaginip lang daw siya
Pero paulit-ulit na nangyayari yung panaginip na yon. Tapos may isa pang bata na nagkwento ng katulad na panaginip. Tapos isa pa, hanggang sa halos lahat ng mga bata sa barangay ay nagkwento ng parehong panaginip. May ideya na ako kung ano yung napapanaginipan ng mga bata, manananggal. Nag-organize ako ng meeting kasama yung mga magulang. Kinuwento ko sa kanila yung mga panaginip ng mga anak nila. Nagulat ako kasi halos lahat ng pamilya ay may kwento tungkol sa isang babae na nahahati sa dalawa. Napanaginipan din daw nila yung manananggal nung mga bata pa sila. Pero kalaunan ay nawawala rin naman yung panaginip. Ang naisip ko na lang ay baka may manananggal talaga sa barangay na yon. Kaya nagsuggest ako na magbantay yung mga magulang sa mga bata. Baka sakaling makita nila yung manananggal. Hindi ko in-expect na may mangyayari sa mga bata. Isang gabi, isang batang lalaki ang nawala. Iniwan niya yung kwarto niya na puno ng mga drawing ng manananggal. Yung mga magulang niya ang nagsabi sa akin na yung mga drawing daw ng manananggal ay kamukha noong nakikita ng anak nila sa panaginip. Tapos isang batang babae ang nagkwento ng panaginip niya. Nakikita raw niya yung manananggal na lumilipad sa labas ng bintana nila. Pero hindi raw siya natatakot kasi hindi naman siya nilalapitan. Pero yung manananggal daw ay kinakausap siya. Sinasabi raw nito na kung i-drawing niya ito ay bibigyan siya ng mga regalo. Sabi ko sa bata na huwag niyang i-drawing yung manananggal. Pero huli na kasi nagawa na niya ito. Nag-warning ako sa mga magulang na bantayan nila yung anak nila kasi baka mawala rin ito. Pero nagulat ako kasi hindi yung batang babae ang nawala, kundi yung batang lalaki na nag-drawing ng manananggal sa kwarto niya. Paulit-ulit na nangyari yon. May mga batang nag-drawing ng manananggal sa kwarto nila, tapos mawawala sila. Hanggang sa konti na lang yung natirang bata sa barangay. Nag-organize ako ng sleepover para dun sa natitirang bata. Sa bahay ko sila pinatulog. Sa isip ko kasi ay kung nasa iisang kwarto lang kami, ay hindi na makakagalaw yung manananggal. Pero mali ako. Hating gabi, nagising ako. Wala na yung mga bata sa tabi ko. Tumayo ako at nakita ko sila na naglalakad palabas ng bahay. Sinundan ko sila. Naglalakad sila sa gitna ng kalsada, nakapikit silang lahat. Tapos naririnig ko sila na paulit-ulit na sinasabi, "I-drawing mo ako, i-drawing 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 mo ako." Tapos bigla silang naglaho, naiwan ako mag-isa. Umaga na nung makauwi ako sa bahay, wala na yung mga bata. Nag-iiyakan yung mga magulang nila. Lumipat ako sa isang mas tahimik na lugar. Pero naisip ko na isulat yung karanasan ko. Baka sakaling may makinig sa kwento tungkol sa manananggal. May kilala ba kayong tao na sobrang pragmatic? Yung tipong lahat ng bagay ay gusto nilang ipaliwanag gamit ang siyensya o kaya naman ay logic? May nakilala akong ganyang tao noon at may kinalaman sa multo ang karanasan ko sa kanya. Si Kuya Ramil, siya yung taong pragmatic na sinasabi ko. Hindi ko siya kamag-anak pero pinsan siya ng isa kong kaibigan. Galing siya sa syudad at nagpunta sa amin sa probinsya dahil may inaasikaso siyang lupa na nabili raw ng tatay niya. Isang araw, dumating siya sa bahay namin kasama yung pinsan niyang si Kuya Ariel. Nakilala ko si Kuya Ramil at nakwentuhan niya ako tungkol sa mga multo na nararanasan namin sa bayan. Sabi ni Kuya Ariel, hindi raw naniniwala sa mga ganong kwento si Kuya Ramil. Sabi naman ni Kuya Ramil, kalokohan daw yung mga ganoong bagay.
Isa sa mga opisyal ng barangay na nandun sa amin ang nagbiro kay Kuya Ramil. Kung hindi raw siya naniniwala sa multo, ay patunayan niya sa pamamagitan ng pagtulog sa isang abandonadong bahay. Ang sabi ni Kuya Ramil ay, sige raw, walang problema. Natawa na lang kami dahil alam namin na matatakot din siya kapag nagtagal siya sa bahay na iyon. Ang pangalan ng bahay ay Casa de la Cruz. Isa sa mga pinakamatandang bahay sa bayan namin. Sabi ng mga kwento ay may nagpaparamdam daw sa bahay na yon, kaya nga ito inabandona ng mga may-ari. Sabi ni Kuya Ramil ay sasamahan daw siya ng pinsan niyang si Kuya Ariel. Pero sa kondisyon na kapag natakot si Kuya Ramil ay sasagutin nito ang lahat ng gastos nila sa susunod na bakasyon nila sa probinsya. Pumayag naman si Kuya Ramil at doon na nagsimula ang lahat. Alas 8 ng gabi, nagpunta kami sa Casa de la Cruz. May dala kaming mga flashlight, pagkain at sleeping bag. Sabi ni Kuya Ramil ay magpapalipas lang daw sila ng gabi doon. At kapag walang multong nagpakita sa kanila, ay dapat daw sa buong bayan na ang makakaalam na kalokohan lang ang mga ganoong paniniwala. Nung nasa loob na kami, ay naglatag lang kami ng sleeping bag at umupo sa sahig. Naghintay kami ng mga magpaparamdam pero wala naman kahit ano. Tahimik lang sa loob ng bahay. Nung bandang alas 10 ng gabi ay nakarinig kami ng mga yabag sa itaas. Napatingin sa akin si Kuya Ariel at alam kong natatakot na siya. Pero si Kuya Ramil ay nakangiti lang. Sabi niya, baka raw may pumasok na magnanakaw sa itaas. Dapat daw ay tingnan namin kung sino yon. Pero bago pa kami makagalaw, ay nakarinig kami ng umiiyak na babae. Sabi ni Kuya Ramil ay baka raw may ginagahasa sa itaas. Tumayo siya at naglakad papunta sa hagdan. Pinigilan namin siya ni Kuya Ariel at sinabi namin na multo yung naririnig namin. Tumawa lang si Kuya Ramil at sabi niya, ay kalokohan daw yun. Nagsimula na siyang umakyat sa hagdan at wala na kaming nagawa kundi sundan siya. Nung nasa itaas na kami ay wala naman tao. Si Kuya Ramil ay sinasabi na baka raw may nakatago sa isa sa mga kwarto. Pero nung binuksan namin lahat ng pinto ay wala naman tao. Pumalik kami sa sala at naglatag ng sleeping bag. Sabi ni Kuya Ramil ay, yun lang ba raw ang nagpaparamdam sa bahay na iyon? Yabag at iyak ng babae? Sabi niya, ay baka raw may pumasok lang na tao at lumabas din. Nagalit na si Kuya Ariel at sinabihan si Kuya Ramil na huwag na lang magpanggap na hindi natatakot dahil halata naman daw na nanginginig yung boses niya. Nagalit din si Kuya Ramil at sinabing kalokohan daw ang mga multo. Si Kuya Ariel ay nagpilit na may multo at hindi lang niya nakikita dahil bulag siya sa katotohanan. Doon na sila nag-away, nagsisigawan sila at halos magsuntukan na. Pero bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa itaas. Tumahimik kami at nakiramdam. Nakita ko na natatakot na si Kuya Ramil pero ayaw niyang ipakita sa amin. Tumayo siya at naglakad papunta sa hagdan. Sabi niya ay titingnan niya kung ano yung kalabog. Pero bago pa siya makarating sa hagdan ay nakita namin na may puting anino na naglalakad sa itaas. Napatigil si Kuya Ramil at nagsimulang manginig. Tumakbo siya pabalik sa amin at sabi niya ay nakita raw ba namin yung nakita niya? Tumangulang kami at sabi ni Kuya Ariel ay sabi niya, kalokohan ng multo. Hindi na sumagot si Kuya Ramil. Nung bandang alas 12 ng gabi ay nakatulog na si Kuya Ariel. Si Kuya Ramil naman ay gising pa rin pero halatang natatakot. Ako ay nagbabantay lang. Nakiramdam ako sa paligid. Maya-maya ay narinig ko na naman yung mga yabag sa itaas. Napatayo si Kuya Ramil at naglakad papunta sa hagdan. Sabi niya ay titingnan niya kung sino yon. Pinabayaan ko na lang siya pero sinundan ko pa rin siya. Nung nasa hagdan na kami ay nakita namin na may babaeng nakaputi na nakatayo sa dulo ng hagdan.
Nakatitig siya sa amin at yung mukha niya ay sobrang lungkot. Hindi na nakapagsalita si Kuya Ramil, nakatitig lang siya sa babae. Yung babae ay nagsimulang maglakad pababa. Hindi na nakagalaw si Kuya Ramil. Ako naman ay hinihila ko na siya pababa. Nung nasa baba na kami ay nakita ko na nasa likod na namin yung babae. Nakatitig pa rin siya sa amin. Sabi ko kay Kuya Ramil ay tumakbo na kami palabas. Pero si Kuya Ramil ay nakatitig pa rin sa babae. Maya-maya ay nagsalita na yung babae. Sabi niya, ay bakit daw namin ginugulo ang bahay niya? Galit na galit yung boses niya at doon na tumakbo si Kuya Ramil palabas. Sumunod na ako sa kanya at iniwan namin si Kuya Ariel na natutulog pa rin. Nung nasa labas na kami ay hinihingal na si Kuya Ramil. Sabi niya ay nakita raw ba namin yung babae? Tumango ako at sabi ko ay pasensya na kung natakot siya, pero talagang may multo sa bahay na yon. Hindi na sumagot si Kuya Ramil. Maya-maya ay lumabas na rin si Kuya Ariel. Galit na galit siya at sinisigawan niya si Kuya Ramil. Pero si Kuya Ramil ay nakatitig lang sa isang bagay na hawak niya. Nung tingnan ko ay isang locket na may picture ng babae. Nung makita ni Kuya Ariel yung locket, ay nagtanong siya kung saan nakuha ni Kuya Ramil yon. Sabi ni Kuya Ramil ay hindi raw niya alam. Basta nasa kamay na lang daw niya nung nasa loob pa sila ng bahay. Nagsimula nang umiyak si Kuya Ramil at sabi niya, ay kilala niya yung babae sa picture. Kapatid daw niya yon na namatay sa sakit. Nagtaka kami ni Kuya Ariel. Pero si Kuya Ramil ay tumakbo na papunta sa kotse niya. Sumunod kami at nakita namin na nag-iimpake na siya ng mga gamit. Sabi niya ay uuwi na raw siya sa Maynila. Hindi na namin siya napigilan. Umalis din siya agad-agad. Bago siya umalis ay binigay niya sa akin yung locket. Sabi niya ay alalahanin ko raw na may multo talaga sa Casa de la Cruz. Nung makaalis na si Kuya Ramil ay tiningnan ko yung locket. May picture nga ng babae sa loob. Pero ang nakapagtataka ay yung picture na nasa likod. Picture ko yun nung bata pa ako. Hindi ko alam kung bakit may ganong picture si Kuya Ramil. Pero naisip ko na baka para sa akin talaga yung locket na yon. Bago umalis si Kuya Ramil ay may iniwan siyang isang bagay kay Kuya Ariel. Isang diary na pagmamay-ari ng kapatid niya. Sabi ni Kuya Ramil ay para sa amin daw yung diary. Nung mabasa ko yon ay nagulat ako sa laman. Puro mga kwento ng multo ang nakasulat doon. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang laman ng diary ng kapatid ni Kuya Ramil. Pero naisip ko na baka ito ang dahilan kung bakit nagalit sa amin yung multo sa Casa de la Cruz. Baka may koneksyon sa mga multo ang kapatid ni Kuya Ramil at siya ang talagang pinaparamdaman ng multo. Kaya lang ay dahil patay na siya ay si Kuya Ramil ang naging target. Kawawa naman si Kuya Ramil. Siguro ay matatakot siya sa multo habang buhay. Ako po si Kuya Ben, isang magsasaka. Dito po ako nakatira sa kubo na ito sa gilid ng barangay. Nung una po, 2 kami ng anak kong si Tina na nakatira dito. Ang kaso ay may nangyari at ako na lang ang natirang mag-isa. Namatay ang asawa ko nung pinanganak si Tina. Kaya ako na lang mag-isa yung nagpalaki sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maayos naman yung pagpapalaki ko kay Tina. Naging mabait naman siyang bata. Kahit na hindi siya lumaki sa isang magandang bahay, ang importante naman ay may masisilungan kami at may matutulugan. Kapag may oras kami ni Tina ay naglalaro kami dito sa kubo. Minsan ay nagkukwentuhan din kami. Kapag gabi na at wala pang kuryente, ay nag-iimbento ako ng mga kwento para sa kanya. Isang beses ay naisip ko na aliwin siya sa pamamagitan ng isang nakakatakot na kwento. Sabi ko sa kanya, may isang babaeng nakaputi na nakatago sa mga puno ng niyog. Kapag hindi siya natulog ng maaga ay lalabas yung babae at kukunin siya. Natakot naman si Tina at simula noon ay natutulog siya ng maaga. Ang kaso ay parang ako yung natakot sa kwento na ako mismo ang nag-imbento.
Ilang araw lang ang lumipas ay may kakaibang nangyari sa bahay na ito. Gabi noon at nagluluto ako ng hapunan namin ni Tina. Siya naman ay nasa kwarto at naglalaro. Habang nagluluto ako ay napansin ko na may anino sa sahig. Anino ng tao. Malinaw na malinaw ko yung nakita dahil may gasera sa tabi ko. Tumingin ako sa likod ko pero wala namang tao. Ako lang yung mag-isa sa kusina. Tumingin ako sa sahig at andun pa rin yung anino. Tapos gumagalaw pa na parang may sariling buhay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako habang pinapanood yung anino na gumagalaw sa sahig. Tapos bigla na lang itong tumakbo papunta sa kwarto ni Tina. Doon ako nakagalaw at nakasigaw. Tinawag ko si Tina at tumakbo ako papunta sa kwarto. Nakita ko siya na nakaupo sa sahig at naglalaro ng manika. Nung tinanong ko siya kung may nakita ba siyang anino na pumasok sa kwarto, sabi niya ay wala naman daw. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung anong nakita ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng anino na yon. Pero ang alam ko ay hindi yon ang huling beses na makakakita ako ng kababalaghan. Nung sumunod na araw ay napansin ko na nawawala yung anting-anting ko. Palagi ko yung suot. Kahit na naliligo ako ay hindi ko yung tinatanggal. Kaya nagtaka ako kung bakit bigla na lang itong nawala. Hinanap ko yun sa buong bahay pero hindi ko na nakita. Nung mga sumunod na araw ay may napansin ako kay Tina. Kapag nagkukwentuhan kami sa gabi, ay may mga bagay siyang sinasabi na hindi ko alam kung saan niya natutunan. Minsan ay may binabanggit siyang pangalan ng mga tao na hindi ko naman kilala. Kapag tinatanong ko siya kung saan niya nalaman yung mga bagay na yon, ay sasabihin niya na kinuwento sa kanya ng kaibigan niya. Pero sa pagkakaalam ko ay wala naman siyang kaibigan. Hindi ko siya pinapayagan na lumabas ng kubo kapag hindi ko kasama. Kaya paano siya magkakaroon ng kaibigan? Tapos isang beses ay nagkukwentuhan kami. Sabi niya sa akin ay may isang babae na nakaputi ang nagkukwento sa kanya ng mga bagay na sinasabi niya sa akin. Nagulat ako at kinabahan. Naisip ko yung kwento na sinabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o kung may nakikita talaga siyang babae na nakaputi. Hindi ko na lang siya pinansin. Inisip ko na baka nagbibiro lang siya. Isang beses ay nagbubungkal ako ng lupa para sa mga itatanim kong gulay. Napansin ko na parang may nakatingin sa akin. Tumingin ako sa paligid at nakita ko yung mga puno ng niyog. Naramdaman ko na parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa mga puno. Hindi ko alam kung bakit ko naramdaman yon, pero natakot ako. Tumakbo ako sa kubo at doon na lang ako naghintay hanggang sa lumubog yung araw. Hindi ko na lang sinabi kay Tina ang nangyari, baka kasi matakot siya. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong natatakot sa mga nangyayari. Kaya nagtanong ako sa mga matatanda sa barangay kung may alam ba sila sa mga kababalaghan na nangyayari sa mga kubo na malapit sa mga puno ng niyog. Sabi nila ay matagal na raw may nagpapakita na isang babaeng nakaputi sa mga kubo na malapit sa mga puno ng niyog. Nagiging kaibigan daw ito ng mga bata at nagiging kaaway ng mga magulang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila sa mga sinabi nila, pero natakot ako. Naalala ko yung mga sinasabi ni Tina na may babaeng nakaputi na nagkukwento sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko mapoprotektahan si Tina. Nung isang gabi ay nanaginip ako. Nakita ko si Tina na naglalakad sa gitna ng mga puno ng niyog. Sinusundan ko siya at tinatawag ko yung pangalan niya, pero hindi siya lumilingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa nakita ko na may kasama siyang babae na nakaputi. Nung makita ko yung mukha ng babae ay nagising ako. Nasa kubo ako ng isang kapitbahay namin. Sabi nila ay isang linggo na raw akong nawawala.
Si Tina ay hindi na nila nakita. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na wala na si Tina. Sabi nung kapitbahay na nakakita sa akin ay nakahiga raw ako sa gitna ng mga puno ng niyog. Nakatingin lang daw ako sa langit at hindi gumagalaw. Tapos ay bigla na lang daw akong tumayo at naglakad papunta sa kubo nila. Sinubukan nila akong aliwin pero hindi ko raw sila pinapansin. Naglakad lang ako palabas ng kubo nila at pumunta sa kubo namin ni Tina. Wala na itong laman dahil kinuha na ng barangay ang mga gamit namin. Nung pumasok ako sa kubo ay umupo lang ako sa sahig. Naririnig ko pa rin yung boses ni Tina na tinatawag ako. Naririnig ko yung mga yapak niya sa sahig. Naririnig ko yung tawa niya, kaya naglakad ako palabas ng kubo. Naglakad ako sa gitna ng mga palayan sa gilid ng mga palaisdaan. Nagbabaka sakali na makita ko si Tina, pero wala. Walang Tina na lumabas sa mga kubo. Walang Tina na naglalakad sa mga palayan. Walang Tina na naliligo sa mga palaisdaan. Kaya naglakad ako pauwi sa kubo namin. Pero wala pa rin si Tina. Kaya naglakad ulit ako palabas. Paulit-ulit ko yung ginagawa. Hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin. Alam ko na makikita ko rin si Tina. Lalabas din siya sa kubo at tatakbo papunta sa akin. Maghintay lang ako. Makikita ko rin siya. May kakilala ako na nag-aaral ng mga kwentong bayan. Hindi ko alam kung ano ang napapala niya sa pag-aaral ng mga yon, pero sabi niya may sinusulat daw siyang libro. Si Kuya Arvin ay madalas na umaalis ng bahay para magpunta sa mga liblib na lugar. Doon daw kasi ang pinakamaraming kwento. Isang beses ay nagpunta siya sa isang lugar na tinatawag na Sitio Maligaya. Hindi ko alam kung saan yon, pero sabi niya, napakaliblib daw talaga ng lugar na yon. Wala pang signal ng cellphone. Habang nasa daan daw siya, ay inabutan siya ng bagyo. Biglaan daw yung bagyo, kaya hindi siya nakapaghanda. Wala siyang choice kundi ang tumuloy sa pagta-travel. Kaso ay napakalakas ng ulan at hangin. Halos hindi na raw siya makakita sa dinadaanan niya. Kaya nagdesisyon siya na maghanap muna ng masisilungan. Nakakita siya ng isang lumang bahay na nasa gitna ng kagubatan. Mukha raw itong inabandon na, kaya naisip niya na walang magagalit kung dun muna siya manunuluyan. Pagpasok niya sa bahay ay napansin niyang napakaraming gamit na may nakaukit na pangalan. Halos lahat ng gamit ay may nakaukit na pangalan na Lolo Poldo. Sabi ni Kuya Arvin ay may narinig siyang kwento tungkol kay Lolo Poldo. May isang matandang lalaki na kinatatakutan ng mga tao sa Sitio Maligaya. Dahil pinaghihinalaan nilang aswang ito, natawa lang daw si Kuya Arvin sa kwento na yon. Hindi raw niya akalain na si Lolo Poldo pala ang may-ari ng bahay na pinasukan niya. Dahil sa bagyo ay napagpasyahan ni Kuya Arvin na doon muna manatili sa bahay ni Lolo Poldo. Wala naman daw kasi nakatira doon kaya ayos lang na doon muna siya tumuloy. Sa unang gabi niya doon ay may narinig siyang kakaibang tunog. Parang tunog ng malalaking pakpak na pumapagaspa sa labas ng bahay. Hindi raw niya maipaliwanag kung paano, pero nararamdaman niya na may nakatingin sa kanya mula sa labas. Niyakap niya ang sarili niya dahil sa sobrang lamig ng hangin na parang hinahaplos ang kanyang balat. Tapos ay naamoy niya yung kwarto. Isang matapang na amoy ng bawang na tila bumabalot sa buong paligid. Nagpaparamdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Kinabahan si Kuya Arvin dahil naalala niya yung kwento tungkol kay Lolo Poldo. Sa mga sumunod na araw ay nakilala ni Kuya Arvin si Lolo Poldo. Ayon sa kanya ay isang matandang lalaki ang nagpunta sa bahay at nagtanong kung anong ginagawa niya roon. Sinabi niya yung totoo at tinanong kung bakit inabandon na yung bahay. Sabi raw ng matanda, may aswang na naninirahan sa bahay na, yan, maraming nawawala dito, hindi lang tao kundi pati mga alaala.
Kung ako sa'yo, aalis na ako bago ka pa mapahamak at maging bahagi ng kwento ng lugar na ito. Nagtanong si Kuya Arvin tungkol sa aswang, pero sabi ng matanda ay umalis na lang daw siya at huwag nang magtanong. Dahil sa takot ay umalis na rin si Kuya Arvin. Pero dahil nga sa trabaho niya ay nagtanong-tanong siya sa mga tao tungkol sa aswang. Hindi raw siya nabigo dahil marami ang nagkwento sa kanya tungkol dito. Marami na raw tao ang nawawala sa lugar na yon. Marami ring mga hayop ang natagpo ang patay at gutay-gutay. Ang pinaghihinalaan ng mga tao ay si Lolo Poldo. May mga nakakita raw kasi dito na lumilipad sa gabi at may dalang mga hayop na kinatay nito. Dahil doon ay napilitang lisanin ni Lolo Poldo ang bahay niya. Sa kabila ng mga kwento ay hindi pa rin daw naniniwala si Kuya Arvin. Hanggang sa isang gabi ay nagising siya at nakita niya na may anino na lumilipad sa labas ng bintana niya. Hindi raw siya makagalaw sa sobrang takot. Ramdam niya na pinagpapawisan siya kahit na sobrang lamig ng kwarto. Niyakap niya yung rosaryo na dala niya mula sa bahay, isang regalo mula sa kanyang ina na palaging nagsasabi sa kanya na ito'y magbibigay proteksyon. Habang paulit-ulit na nagdarasal, naalala niya ang mga gabing kasama ang pamilya kung saan siya ay ligtas at payapa. Naramdaman daw niya na lumilipad palapit sa kanya yung anino. Tapos ay may naamoy siyang mabahong amoy na parang bulok na karne. Pinikit niya yung mga mata niya at nagdasal ng mas malakas. Naramdaman niya na may lumalapit sa kanya at may malamig na bagay na dumampi sa balat niya. Binuksan niya yung mga mata niya at nakita niya na yung anino ay nasa harapan na niya. Pero parang natatakot ito sa hawak niyang rosaryo. Nag-isip siya ng paraan para mapaalis yung anino. Nakita niya yung camera na dala niya. Kinuha niya yon at kinunan ng picture yung anino. Nagulat daw ito sa flash ng camera at mabilis na lumipad palayo sa kanya. Tumayo si Kuya Arvin at nagtatakbo palabas ng bahay. Hindi na raw siya lumingon pa. Basta ang alam niya ay pinatakbo niya yung motor niya at umalis sa lugar na yon. Simula noon, nagbago na si Kuya Arvin. Hindi na siya naghahanap ng mga kwento, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa natutunan niyang respetuhin ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Na-realize niya na may mga kwento na mas mabuting iwan na lamang sa mga alamat. Sabi niya nga, nadagdagan daw ang mga kwentong bayan tungkol kay Lolo Poldo. Ngayon, ang kwento ni Kuya Arvin ay isa na sa mga alamat na ikinukuwento sa mga bata. Isang paalala na ang mga kwento ng nakaraan ay hindi lang basta kwento, kundi babala sa mga susunod na henerasyon. May isa akong kwento na gusto kong i-share sa inyo. Tungkol ito sa bahay ng lolo ko. Isa itong malaking estate na punong-puno ng misteryo at mga family secret. Isa sa mga lihim na iyon ay natuklasan ko noong teenager pa lang ako. Malaki yung bahay ni na lolo. Maraming kwarto. Lahat ng kwarto ay may ilaw. Kahit sa umaga ay nakasindi ang mga ilaw sa buong bahay. Nakasanayan na namin na ganun yung setup ng bahay ni na lolo. Hindi namin alam kung bakit. Basta ang alam namin ay ayaw ni lolo na may patay na ilaw sa bahay nila. Tuwing bumibisita kami sa kanila ay napapansin ko na ganun ang setup ng bahay nila. Nagtataka lang ako kung bakit ganoon si lolo. Habang tumatanda siya ay mas lumalala yung habit niya na yon, lalo na nung mga huling taon niya sa mundo. Nagstay ako sa bahay nila noon isang summer. Doon ko nalaman na hindi lang pala sa mga kwarto may nakasinding ilaw. Pati pala sa attic ay may ilaw din, may nakasinding lumang lampara doon. Nung makita ko yon ay naisip ko na sobrang aksaya naman sa kuryente. Kaya pinatay ko yung lampara. May nakita akong lumang picture frame doon sa tabi ng lampara. Larawan yun ng isang babae na nakaputi. Hindi ko kilala yung babae pero ang naisip ko ay baka kamag-anak namin yon. O kaya ay isa sa mga ninuno namin.
Nung gabing yon ay hindi ako mapakali. Gustong-gusto kong malaman kung bakit ba laging may nakasinding ilaw sa bahay ni na Lolo. At sino yung babae sa larawan? Hindi ko naman magawang tanungin si Lolo kasi baka ma-offend siya. Naisip ko na baka may tinatago siya sa amin na may kinalaman sa mga ilaw at sa babaeng yon. At ako lang ang makakaalam ng lihim na yon. Kung ako mismo ang makakadiskubre sa sikreto ni Lolo. Dahil sa curiosity ko ay naghalungkat ako sa kwarto ni Lolo. Alam kong mali yon pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa isang lumang baul ay nakakita ako ng diary ni Lolo. Doon ko nabasa yung mga kwento niya nung panahon ng giyera. Nung kabataan pa niya yung mga kalokohan niya at iba pang mga bagay na hindi ko inaasahan na ginawa ni Lolo. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ko ay yung mga engkwentro niya sa isang white lady. Nung panahon ng hapon ay sugatan si Lolo at nagtatago sa isang abandonadong bahay sa isang baryo na binumba ng mga Hapon. Mag-isa lang siya roon at naghihintay na makabalik sa kampo nila. Isang gabi ay may nakita siyang babae na nakaputi na nakatayo sa pintuan ng bahay. Hindi siya makagalaw dahil sa takot. Nakatitig lang sa kanya yung babae. Nung sumunod na gabi ay ganoon ulit ang nangyari. Nakatayo lang yung babae sa may pintuan at nakatitig sa kanya. Tumagal ng 3 gabi yung ganoong senaryo. Bago nakabalik sa kampo nila si Lolo. Simula noon ay lagi na siyang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa white lady. Sinasabi ng mga tao na may nagpapakitang white lady sa abandonadong bahay na yon. Simula noon ay natatakot na si Lolo sa dilim. Lagi siyang may dalang flashlight o lampara. Lagi siyang may nakasinding ilaw sa kwarto niya at habang tumatanda siya ay nadagdagan yung mga ilaw na kailangan nakasindi sa bahay niya. Hanggang sa maging ganun na nga ang setup ng bahay nila. Nung malaman ko yung kwento na yon, ay hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero dahil si Lolo ang nagsabi, ay naniwala ako. Isang beses na nagkaroon ng blackout sa lugar nila, nagkwento si Lolo tungkol sa white lady na yon. Ayon sa kanya, noong mga panahon na yon ay wala siyang ibang magawa kundi ang maghintay na makabalik sa kampo nila. Sa gabi ay hindi siya makagalaw dahil sa sugat niya. Kaya hindi siya makatakbo palayo sa white lady. Nung unang gabi na makita niya ito, ay akala niya katapusan na niya. Pero wala naman itong ginawa kundi ang tumitig sa kanya. Sa sumunod na gabi, ay ganoon ulit ang nangyari. Sa pangatlong gabi ay nagpasya siyang magstay sa labas ng bahay. Kahit na nilalamig siya at masakit ang sugat niya. Pero kahit nasa labas siya ay nagpakita pa rin sa kanya ang white lady. Nakatayo ito sa may pinto at nakatitig sa kanya. Nung mga oras na yon ay naisip niya na baka hindi naman siya sasaktan ng white lady. Kaya naglakas loob siya na tanungin ito kung ano ba ang kailangan niya. Pero hindi ito sumagot. Nung sumunod na araw ay nakabalik na siya sa kampo nila. Pero hindi niya makalimutan yung white lady. Lagi itong sumasagi sa isip niya. At tuwing naaalala niya ito, ay natatakot siya. Kaya simula noon ay natatakot na siya sa dilim. Dahil pakiramdam niya ay makikita niya ulit ang white lady na yon. Nung mamatay si Lolo ay ako ang nakatoka na maglinis ng kwarto niya. Doon ko nakita yung sulat na ginawa niya para sa white lady. Nakasulat doon na nagpapasalamat siya sa white lady dahil hindi siya sinaktan nito. Pero habang buhay siyang binantayan ng alaala nito. Nung mabasa ko yon ay naiyak ako. Hindi ko alam na ganun pala ang naging epekto ng white lady kay Lolo. Naisip ko na isa pala siyang living testament na may mga supernatural na nilalang na nag-e-exist sa mundo. Nung mamatay si Lolo ay bumisita ako sa lugar kung saan naganap yung karanasan niya. Pagdating ko doon ay may nakita akong babae na nakaputi na nakatayo sa may pinto ng bahay. Maganda siya at nakangiti sa akin. Nung makita ko siya ay ngumiti rin ako at umalis na.
Pakiramdam ko ay huling pagkilala niya yon kay Lolo at sa pamilya namin.